Maligayang pagbabalik mga kasolid, gulat na gulat ang lahat sa latest interview nitong si Naoya Inoue. Tuluyan ng umatras, tatay ni Inoue binastos si Marlon Tapales. Sean Gibbons kaagad namang dumepensa. Sa wakas, nagpakita na rin ang ating pangbatong si Cuadrolas Janrel Casimiro. Marami ngang mga boxing fans na nagtatanong ano na ba ang status ng ating pangbatong si Cuadrolas Janrel Casimiro na tila matapos ngang mabaklasan ng WBO Global. Nung nakaraang linggo lamang ay tila nagpahinga ang ating pangbato sa social media at hindi nagpaparamdam. Matatandaan natin mga kasolid na hindi nga maganda ang naging resulta sa huling laban ng ating pangbatong si Alas kontra Yoshinori Oguni. Ang kanilang bakbakan ay nauwi sa tabla dahil sa isang accidental headbutt. Marami rin ang nakapansin na sa huling laban ng ating pangbatong si Alas ay madali na nga daw itong mapagod at tinabag pa nga itong Boy Hingala. Pero ayon naman sa ilang mga boxing fans, okay naman daw ang naging performance ni Cuadrolas at kung sakali nga daw hindi itinigil ang bakbakan, maaari nga daw napabagsak ng ating pangbato itong si Yoshinori Oguni. Bumanat naman itong si Yoshinori Oguni pagkatapos ng kanilang bakbakan. Sabi nga nitong si Oguni, malakas nga daw ang ating pangbato kaya lamang walang diskarte. Dahil nga sa pangyayaring yan mga kasolid ay inula ng mga kritiko, mga bashers at haters ang ating pangbatong si Alas. Itong Treasure Boxing Promotion nag-expect din na mananockout ng ating pangbato ang ibinigay na laban. Dahil nga hindi natupad, nawala na rin ang potensyal na laban kontra Naoya Inoue. Marami nga mga taga-suporta ang nagre-request na sana nga daw ay magdagdag ng coach itong ating pangbato, magdagdag ng strength conditioning coach at magdagdag ng nutritionist para sa susunod na laban lumabas ulit ang angas ng tunay na Cuadro Alas. Tulad na nga daw nung nasa MB promotion pa ang ating pangbato, kitang-kita daw talaga ang pagiging maangas, ang taktika, ang galing, ang diskarte pag lumalaban na. Marami na nga mga boxing fans ang naghahanap at naghihingi ng update dito sa ating pangbatong si Angas ng Pinas. At kanina nga lamang sa live ni Cuadro Alas It's My Boy ay muli natin nasilayan ang ating pangbatong si Janrel Casimiro. Matapos siyang mamigay ng regalo sa mga namamasko. Pero kapansin-pansin dito mga kasolid, parang ang bilis daw lumaki ng tiyan ng ating pangbato. Pero wag kayong mag-alala mga kasolid dahil nangako naman ang kampo nitong si Cuadro Alas Janrel Casimiro na tatapusin nga lang ang taong 2023 at pagdating ng 2024 back to work na ulit ang ating pangbato para sa kanyang nalalapit na laban. At dyan nga ay makikita natin kung may mga improvement sa magiging training ng ating pangbatong si Angas ng Pinas. Samantala sa media workout naman ng ating pangbatong si Marlon The Nightmare Tapales, kapansin-pansin ngang naandyan ang tatay ni Naoya Inoue at tutok na tutok nga sa panonood dito sa ating pangbatong si Tapales. At pagkatapos ngang mapanood ng tatay ni Naoya Inoue itong media workout ng ating pangbatong si Tapales ay kagad naman siyang nagbigay ng kanyang opinyon. Ayon nga dito sa tatay ni Naoya Inoue, wala naman daw na bago sa galawan nitong si Marlon The Nightmare Tapales dahil dati pa raw nilang pinapanood ang mga bawat laban ng ating pangbatong si The Nightmare. At para sa kanya nga daw mga kasolid, 2,000% mananalo nga daw itong si The Monster Naoya Inoue. Easy work nga lang daw itong si Marlon Tapales. Isa na namang tila pamabastos at pang-underestimate sa kakayahan ng ating unified champion na si Marlon The Nightmare Tapales ang mga binitawang salita ng tatay ni Naoya Inoue. Mr. Sean Gibbons, MP President, kaagad namang dumipensa. Ayon nga kay Sean Gibbons ay hindi daw sila dadayo kung magpapatalo lamang at sinisigurado daw niya sa December 26 ito nga daw si Tapales ang mananalo sa bakbakan. Nagbigay pa nga ng mensahe itong si Mr. Sean Gibbons dito sa tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue. Pakinggan natin mga kasolid. Key in this fight, if you're not mentally prepared to fight a guy like Inoue, you're in big trouble.
Sa kabilang balita naman mga kasolid, matapos nga talunin itong Japanese monster na si Naoya Inoue ang isa sa mga pangbato ng Amerika na si Stephen Fulton, via knockout nga yan mga kasolid. Binugbog nga ng Hapon itong pangbato ng Amerika. Ay kaagad namang kumalat ang balita sa potensyal na laban nitong si Japanese monster Naoya Inoue kontra nga dito kay Gervonta Tank Davis. Ito nga daw ang isang magandang bakbakan at sinasabi nila nga mega fight. Sang-ayon naman dito ang promoter na si Mr. Bob Arum kung sakaling matutuloy pag-akyat ni Inoue ng mas mataas na dibisyon. Pero sa latest interview nga nitong si The Monster Naoya Inoue, nagbigay na siya ng kanyang pahayag patungkol sa laban kontra Gervonta Tank Davis. Ayon nga dito kay Naoya Inoue, hype lang daw yan at hindi niya daw lalabanan kaagad-agad itong si Gervonta Tank Davis. May mga nagsabi nga ang Inoue avoids Tank's super fight. Sa kasalukuyan nga daw ay nakapokus siya sa kanyang laban kontra Marlon The Nightmare Tapales para sa undisputed showdown sa super bantamweight division. Dagdag pa ng Hapon, kung tatalunin nga daw si Marlon The Nightmare Tapales sa kanilang bakbakan ay magdidepensa pa siya sa 122 pounds division. Maaari nga daw kay Luis Pantera Neri. Magiging maingat nga daw ang kampo nitong si The Monster Naoya Inoue sa pag-akyat sa mas mataas na dibisyon. Hindi nga daw basta-basta lamang ang pag-akyat sa mas mataas na dibisyon. Kailangan daw ay pakiramdamang mabuti. At syempre nakasalalay yan sa mga promoter at manager nitong tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue. Ano sa palagay nyo mga kasolid? May pag-asa bang maging undisputed ang ating pangbatong si Marlon The Nightmare Tapales? Isang matinding komento naman dyan sa baba at ating pag-uusapan. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, pasubscribe naman. Mabuhay! Bra!